Alam nyo lang. Sumabog na. And now she's a very good girl. Yun na. Parang hindi. Ay, hindi ba? Ako na nagsasabi, hindi. Mga Marites, Happy New Year pa rin! Salamat po sa pagsubaybay sa ating Team Legit, Team Urik, Team Certified, Team Trending. Ito na lang po tayo sa ating chikahan. Patuloy po naman kayong bibigyan ng mga chika, chismis. Dahil sa isang linggo po, January 8, at January something, sa Webes. Basta beginning January 8. January 8. Live na tayo, Yan. 9 p.m. Monday and Thursday. Yun. So, batik muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. Bagong chikahan, this is your Dean, Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyong unbettable professor, Ambet Navos na namamalat. And welcome to Marites University! Salamat sa halos 1 year ng pagsubaybay sa amin, mga Marites, at yung mga iba pa. So live na tayo simulan January 8, kaya, Mondays and Thursdays at 9 o'clock. Yeah. Ay, nako mga kamarites, iba. Salamat po dahil mabot ko na more than 1,000 plus nung last Tuesday pa. Diba? Na live episode namin. At sa mga nagpadala, thank you uli ha. Alam mo diba? na. Keep on coming. Walang boses. Ito na, magchikan na po tayo mga Marites. Unahin natin pong balita tungkol kay Sharon at Chris. Pinayuhan daw na dapat asikasuhin ng respective mental health. Prof? Oo, nakakaloka kasi nga pagpasok ng bagong taon, sumambulat sa ating lahat ang announcement ni Mega Xiaowi na yung mga previous post niya na binalita natin last time na may kinalaman nga sa kanyang personal na buhay at relasyon sa kanyang asawang si Kiko Pangilinan na di umano'y sila hindi pinagkasunduan, nagkahiwalay, nagkasunduli at nagkabati uli. Diba? Ang daming netizen na nagre-react. Kasi sabi naman to si Sharon, ginagawang katatawanan ng kanyang pribadong buhay at talagang ibinabalandra pa daw sa publiko ang mga ganyang kalukalukahan ang term ng mga ibang netizen sa kanila. At the same time, yan din ang ginawa uli kay Chris Aquino kasi nga, Christmas ba sila nagkabalikan di umano? Inamin na ba? Inanunsyo na nagkabalikan sila uli ni Vice Governor naman, Mark Leviste. Nasanay na tayo lahat mga kamarites na pag may mga ganyang balita, pagdating sa love life ni Chris, ganun on and off, kumbaga doon sa switch, biglang on, ganyan. Hintayin daw nga natin na hanggang Valentine's Day kung aabot siya sa birthday niya. So, pero on the serious note, may mga doktor may mga psychiatrist, psychologists na nagba-vlog din, nagti-TikTok din, na sinasabi nila at pinapayuhan nila na sana bigyan din daw ng atensyon. Seryoso sinabi talaga nito mga doktor na to. Hindi ko maalala yung mga pangalan ng doktor, pero may isa kong doktor na naalala, si doktor, yung lalaking patawa ng patawa, yung cute basta. na dahil cute lang. Na sabi nila, sana daw seryoso hindi natin yung mga ganong nangyayari kasi malaking artista nga sila, celebrities, ina-idolize, makatapos biglang nakikita ng mga kabataan ngayon na ang pakikipagrelasyon nila sa mga respective partners nila ay parang nilalaro-laro lang. Kaya sana daw, isang ano daw yan, isang signal daw yan na parang may sa kanilang mental health na alam mo yon na hindi stable. Hindi, sana tama ang ginagamit kong mga terminology ha. Diba? Yung hindi stable, medyo parang yung hindi naman immature, pero yung basta yun na yun. Baka kung saan ko pa masabi ko na madala yung kwento. Basta yun, sana daw pagtuunan din ng pansin, lalo pat dalawa sila sa mga, alam mo, tinitingnan ang mga celebrity sa bansa. Pero possible nga, madagdag ko lang, possible nga na meron din silang mga, siguro mga pent-up emotion, is that the right term? Or mga pinagdaanan before na maaring hindi pa talaga na-address. Okay. Kaya minsan nagmamanifest sa pag may mga konting issue or konting ganito, yung reaction nila is sometimes different from the usual reaction siguro ng iba. O di kaya akala din parang sa kanila normal yung ganong reaction, lalo na may social media.
Yun ang outlet nila eh. Diba? Nagiging outlet. Nagiging outlet na nila nga. Like before na talagang kailangan pa silang interviewin, magsalita on TV, radio, para mapakinggan yung kanilang saloobin. Ngayon, meron na silang sila Instagram, na mismo. Facebook, Twitter, diba? Sila na mismo. Pero alam mo, kaya yan din ang danger ng social media. Kasi, syempre, although andyan nga yung social media, we are free to express anything and everything. Actually, hindi everything. Hindi dapat, din, andun nga lalo na upon your maturity at your age, alam mo na rin naman siguro kung ano yung pwede mong i-share. Correct. At ano yung pwede mong i-keep. Yun. So, anong nangyayari lang siguro minsan, parang tayo nagugulat na talaga na si-share pa rin nila talaga to. Kaya nga sabi ko ng mga doktor, hindi dapat nakikita ng mga young people na ngayon na parang kalastulusin nila normal yun or natural. Yun. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Yun daw talaga ang sabi. Ito, ibalita naman natin ang paglantad ni Yasi Pressman at Governor Luigi Villafuerte. Paglantad ng kanilang professor. relasyon. Okay. Diba? Nasa Vietnam sila. Doon sila nag-spend ng kanilang holidays. Yun na. Kasi diba dito nagsimula yan, talagang i-claim ko yan. Kasi yung very reliable sources natin, ng mga kapwa natin, Uragon sa Bicol, talagang sinabi nung mga time na ispatan sila doon, nagpipictorial, kahit walang okasyon, nag-ATV sila. Oo, may holding hands, may hawak sa ganito, ganyan. While driving. Diba? So lahat, nung palang binalita natin, hindi ko maalala kung anong buwan yun last year, no? Na sinasabi natin na nagkakasabay-sabay yata itong nalilig si Yasi sa mga lalaki. But this time, eto na kay Governor Luigi Villafuerte ng Camarines Sur. So, final na to. In-announce na nila eh. Confirm na. Yes. Okay. Diba? At saka binalita rin natin na binigyan siya ng... picture, diba? Binigyan siya ng... Ano ba? Pwede din sabihin na ano lang? Ay, sila nang sasabi. Yung mga ganyan? Ay, you should know better. Just, okay. Ito mga kaibigan, mag-update na lang po tayo sa mami ni Tipi Dos Santos na naibalita namin nung Martes. Yeah, kasi na-interview si Tipi ni MJ Felipe sa online during the time na nasa Seoul, South Korea pa rin si Tipi. At yung pala siya kakwento niya, nung 26 na na-aksidente ang parents niya ng umaga. Nung parang ikahapon nun or afternoon, that same day, nakalipad din siya agad going to South Korea. Si Tipi. Siya lang. Okay. Kasi yung kapatid niya, parang kapapanganak lang nung November. Kaya hindi din agad. Pero nakalipad din. Kaya bago mag-pass away yung mami nila, parang somehow nakausap pa nila. Although hindi na nga responsive. Yun ang kwento niya habang pinanood ko yung interview. And then, nag-pass away yung mom niya December 30. At ang malaki ang pasasalamat nila sa Philippine Embassy sa Korea dahil naging malaking tulong daw sa kanila. Mabilis ang siguro, pag-responde. Even syempre pwede din magkaroon ng communication di ba? Barrier dahil iba pa rin doon. Pero yun nga, naging malaking bagay daw, malaking naramdaman nila yung pag-a-assist sa kanila ng Philippine Embassy. Then, naging wish lang nila, sana uwi nila yung of course, yung body ng mami nila dito sa Pilipinas before January 5 because birthday pala ng mami niya ang January 5. Tapos nabasa ko din ngayon sa kanilang announcement na January 5 to January 8 ang parang interment. Actually, hindi parang interment talaga doon sa may Marcos Highway. Then, January 9 ang pinakalibing naman sa Loyola Memorial. Yon. So, sabi niya, nagkapahalamat sila sa lahat ng nagkapadala ng mga messenger, nagbibigay ng parang in a way, testimony on how about the greatness and the goodness of their mom, Happy Dos Santos. Sabi niya, so please keep it going dahil alam daw niya na kung nasan man mami nila ay magugustuhan ito. Ramdam na ramdam ko kay Tipi yung syempre naman yung daddy daw niya. Yung daddy niya, syempre, ang tinamo ng daddy niya, nagkaroon ng ilang injury, pero tapos pati din daw sa medyo abdomen yata. Pero mas okay na, recovering naman, and nakasabay naman nilang makauwi na pabalik ng Pilipinas. Tapos wala nang pinag-usapan tungkol doon sa naging aksidente. Ayun, tinanong din ni MJ, kumusta yung nangyari sa aksidente.
unang-una, passengers, yung parents niya at the time. Parang ang pagkakaintindi ko, yung sinasakyan is the airport transfer na sasakyan. Okay. So, ang sabi naman ni TP, inaayos daw, parang ini-investigate. So, parang wala pa siya to reveal or to talk about it. Yun ang naging panayam niya. Pero sama sa kwento mo, mukha namang tinutulungan sila ng Korean government na maayos yun. Kasi may pananagutan pa rin na dapat panagutan. Ang Korea naman, di ba, parang na naman, citizen ako. Ang Korea naman hindi sa mga ganyan ay naman sila. Alam ko, fair enough naman sila sa ganyan. Tama. Yun. Okay, nakikiramay po na kami. Ito naman si Derek Monasterio Marites, pinakilalang Pagkatapos bakla ng ng jowang si El Villanueva. Hindi kasi nga, di ba, doon sa naging interview sa kanya, sa kanila pala ni Bel. Yan po. Ni El. Sa kay Kuya Boy Abunda. Talagang tahasang tinanong si Derek kung siya'y bakla. Tapos sinagot naman yan na hindi. Tapos ang medyo nababother siya kasi parang nagiging common occurrence na or joke na sa mga tao yung pag binakla, nagiging big deal na pag kasi siya sanay lang daw kasi siya lumaki siya na puro bakla ang nakapalibot sa kanya. Tapos itong si El na kanyang jowa, ganun niyang pinakilala sa mami niya. Na ano? Na bakla si ano. Paano? Mami! Parang gano'n na sinasabing na kasi inaayang lumabas, tapos sinundan siya sa pumupunta ng Baguio, nagdi-date sila somewhere, ganyan. Tapos sinasabihan siya ng nanay niya, bakit kasama ka na sama dyan, ganyan. Sinabi niya, huwag ka mag-alala, mami, bakla yun. Ganun daw. Totoo, sinabi niyang ganun na. Siyempre, pinanindigan. Kaya daw ito si Derek nung makilala yung nanay, parang hindi niya malaman tuloy ngayon kung ano gagawin niya, magbabakla ba siya or what. Hanggang eventually, nalaman na lang na lalaki at sila na nga magjowa. Ko, alam niyo si Derek, di naman sa lalaki yan. Lalaki bakla talaga. Napaka niyan. Malambing lang talaga yung batang yan. Yeah. Ano sabi ko? Yung malambing sa bakla. Napaka malambing sa batang. Napaka Diyos ko, kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang kung gaano kakaloko. Hindi naman loko, pero mabait yan. Kapilyo. Naughty. Pilyo. And nice. Diba? Oo, pero may may series sila. Yes. May GMA. Makiling. Yun. Magsisimula na rin ngayon January. Oo. Tungkol sa, hindi yung sa alamat na makiling, ha? Tungkol sa halaman. Diba, mga herbal yata. Akala ko naman yung Makaya, iba naman yun. Yung alamat ni Maria Makiling. Hindi, akala ko yung makiling na kumikiling ng gano'n. Makiling. O di kaya yung kinikwento ni Robert na nakamalaki tapos biglang nakakiling. Gano'n. Si Robert talaga nagkwento? Oo. Wawa, Robert. Stop po namin si Robert. Mahal namin ito. Uy, gwapo yun, Pwede pang Viva Max yun. Correct. Wow! Eto mga Marites, ikwento naman natin si Claudine Barreto na milyones ang hinahabol kay Raymart Santiago. Bakit hindi? Base yun sa ano? Base yun sa interview niya sa vlog ni Luis Manzan. Yun ang isang pasabog niya ron. Kasi nga ron, nung iniwan siya ni Raymart, ay doon si Claudine. 25,000 lang daw yung binigay na iwan sa kanya. Para sa ilang anak yun? Inaiwan sa kanya. Ay? Oo. Ganun nga. Daw. Sinabi niya yun. Ngayon, lumalaki na. Yung isang anak niya, sabihin natin, mag-aaral sa Amerika. Yung isa, yung lalaki ba? Sa American school. Toray naman. Pero matatalino kasi ang mga anak. Matatalino. Sino yung nag-UP? May scholar sa UP ng anak siya. Basta sabihin niya yata sa Amerika mag-aaral. Ilan ba ang anak nila talaga? No, ang biological child nila, si Santino lang. Isa lang. Pero kasi, bago pa sila magsama yata, nandiyan na si Sabina. Okay, so dalawa. So, in fairness naman kay Raymart, nakita ko din kung paano niya tinuring na tunay na anak din talaga si Sabina. Then, wala na sila, hindi na sila together. Itong si Claudine, di ba nag-ampon pa? May mga bata siya ngayon eh. Nung Dalawa yata. Dalawang batang lalaki. So, all in all, may 4 na anak si Claudine. Pero itong dalawa ba, pinapasagot din niya ang sustento? Hindi na siguro. Kasi wala na sila nun eh. Yun lang siguro sa dalawa niyang anak. Milyones din daw ang halaga ng gagastusin doon. Pero alam mo, may tanong lang ako dyan. Ang Wag tagal ako. Kasi ng report. Ang tagal na nilang hiwalay, di ba? So, ngayon lang, knowing Claudine, na alam na natin napaka-outspoken,
ang nagkataka lang ako, bakit ngayon lang nagtanong o nagpahiwatig si Claudine na iniwanan lang pala siya ni Raymart ng 25,000, tama? 25,000? Oo. Tapos parang ang dating, kinuha na ni Raymart lang savings nila or kung savings niya man yun or conjugal nilang mag-asawa before. Bakit ngayon lang? Why it took so many years? May project kasi siya. Lovers and Liars. Dahil doon? Hindi naman, di ba? Baka meron siyang venue o outlet na nakakapagsalita na siya ngayon kasi in fairness, ang galing yung umarte dun sa series, lalo silang dalawa ni Ara. Di ba? Isang palang blues So, siguro wala siyang outlet before. Baka sabi nagpapa-controversial lang siya and this time natatanong ng isang Luis Mansa. Saan kay Luis ba yan lumabas? Ang dami na naging issue na lumabas regarding sustento, regarding ang dami na. Ang hirap pa rin wala nung 25,000. Ang yaman ni Claudine, ha? Hindi natin alam, di ba? Mayaman si Claudine. Alam mo sa lahat kasing ito, si Raymart, hindi mo maririnig na magkasalita. Tama naman. Papatulan. That's the term. Papatulan yung mga patutsada or mga sinasabi ni Claudine. So, let's see kung by this time, kasi iba na to Kumbaga, parang may paratang na to na for several years, kinuha mo yung pera. Parang ganun ang dating to. Tapos ikalawa, parang ang condition pa yata ni Romnick tuloy, ni Raymart, is gusto niya makuha yung custody ng mga anak niya. Alam ko noong pa niya gusto makuha talaga. So, pag babata ka pa, below 7, nasa nanay yan. Ngayon, malalaki na pwede sila. Lang pwede na mag-decide. Pwede sila mamili. Di ba? Piliin kaya si Raymart? Hindi natin alam kung ano yung... Wala man tayo sa kwarto nila. Nag-aaway sila, di ba? Nandun kami sa bakuran. Sa bakuran lang tayo. Okay, mga Marites, ang susunod nating chika ay ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Yes, mahalaga nga na nararamdaman ang inyong arugap. Kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo product. Yes, mga kamarites, i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay, Frog? Ano naman tong chika natin tungkol kay Daniel Padilla? Kasi di ba nung nakaraang live natin, parang ang daming nag-react doon sa Daniel Padilla na naligwak doon sa 10 top 10 achievers ng tawag to ng Kapamilya Channel. Kasi nga naman nag-number 1 si Catherine. Tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wala man lang si Daniel. At eto pa ang chika nga dyan. Di umano itong si Daniel nag-e-effort na alam mo yun, na manumbalik. Noon pa sinasabi. Yung friendship nila ni tapos nung parang ang chika, chismis po ito hindi kumpirmado pero parang nagpapadala ng mga regalo nung Christmas hanggang nung bagong taon. Binabalik daw di umano ni Catherine. Pero pinadadaan sa mga ibang, tapos pinadadaan sa ibang kaibigan na hindi rin nila pinapansin. Ayaw rin makialam naman. Kunwari, nagalit ka sa akin. Sabi ko, June, bigyan mo naman kay Rose. Dinidedma ni June para makarating kay Rose yung ganon. Kaya iniiwasan daw ng mga kaibigan. Mga kaibigan nila, common friends nila, na maging tulay man lang sila dun sa... Ayaw makialam. Diba? Siyempre, pag lumapit kayo, nakailang kayo, maraming sasaw-saw dyan. Diba? Pero actually, sa nangyayari na yan, parang kung titingnan mo talaga, parang... Si Daniel talaga ang medyo... Nalugi, hindi naman nalugi yung nasa losing end. Oo. Kasi parang titingnan mo din yung barkada nila. Alam mo naman yung grupo nila kung sino. Parang si Catherine, in contact pa rin naman sa kanila At siyang kinampihan. Parang gano'n. Parang gano'n pa din natin sabihin gano'n, Kung nilalayon siya, wala tayong magagawa, di ba? Hindi naman siguro, iniiwasan siguro. Iniiwasan? Di ba? Parang pareho na rin yun. Hindi, siguro baka ngayon, well, let's face it, baka naman kasi nakita talaga ng mga kaibigan nila na baka yung naging pagkukulang o yung may kasalanan, baka nga sa part talaga ni Daniel, kaya siguro nandun yung sympathy ngayon kay Catherine. Ayaw nilang i-tolerate siguro. Baka. So, siguro hinihintay din nila na baka naman si Daniel ay maka-bounce back. Correct. Sariwa pa yung sugat siguro. Kumbaga tama. That's the right term. Kaya,
magagawa kung ayaw naman talaga ng babae. Sabi nga nung ating attorney Nick, di ba? Yung sinabi niya. Di ba, may Marites, kung napanood yung episode namin, yung mga predictions ni attorney Nick, nako. Nalabas na? Oo, yes, lumabas na. Oo. Dami ng views in fairness. Talaga? Di ba? Wala pang one day. Pero bilib ako kay Katrina, ang tibay niya, parang siya talaga yung mas mature, no? Mas... Hindi, tingin ko na ano yan. Sabihan Kadami na, siguro. Sunod, kadami na naipon. So, hanggang sa... Sumabog na. And now, she's a very good girl. Yun na. Sana naman itong si Daniel din, yung group of friends niya or yung circle of friends na tinatawag, yung support system, maibigay din naman yung totoo din naman. kinakailangang ni Daniel. Kasi, di ba, sabi mo nga, kung medyo nararamdaman niya ngayon na parang nagsisisi siya or something, may ginagawa siyang effort, mapalapit ulit, sana matulungan din sa ganon. Not necessarily na magkabalikan sila or what. Di ba? Kasi sana ma-lead pa sa mas tama. yan, di ba? Pero mo 1 to 10 na wala ka, no? Nakakaloka yun, no? Ang lamas siya. Baka pang 11 naman. Baka naman pang 11. Oo. Ang papalumag, no? Napagod sa top 10. Ano ba? Pang 11 talaga. Mga kamarites, sa ating Chick of the Week, brought to you by Amigo Sigurado! Happy New Year, DJ! Happy New Year. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Magbalita naman tayo sa resulta ng kinita ng partial results pa lang ito, mga kaibigan, ng MMFF, PhD. Ayan nga. Bali, pinost na to ni Noel Ferrer, ang ating kapatid na spokesperson ng MMFF na parang 9 days ba or 10 days. Basta naglalaro lang doon, 9 days to 10 days na showing ang mga MMFF movies. Kumita na ito humamig na ito ng mahigit 700 million mark. Diba? So, ibig sabihin, napakatagumpay ng Metro Manila Film Festival ngayong taong ito. Kasi, dati yung ganun talagang Oo naman, tagal-tagal. man pa kung sakali mang maka-achieve ka ng ganun, di ba? Kaya nakikita ko nga may possibility na umabot ng bilyon? Bago matapos tong January 7. January 7, you'll never know, baka umabot na tayo ng bilyon. Tama. Tapos may balita rin na posibleng mag-extend pa. Na sana nga mag-extend pa. Mag-extend yung malalakas. Yung showing. Oo naman, definitely yun. Tapos ang balita ko, syempre alam naman ng lahat, although wala pang talagang sobrang official na ang Rewind ay ang top grosser. Yes. Balita ko ngayon, showing na rin siya sa Guam, USA. Oo. So, kumbaga, itong mga dito pa lang sa Pilipinas. So, pag sinama pa natin yung magiging income niyan sa abroad, di malayong talagang masaya ang MMDA at MMFF. 4 second daw yung Malyari sa Rewind. Million din, pero kaya lang. Medyo malayo. Medyo malayo. Pero at least, kumikita. Pero at least yung mga movies, Million. halos kumikita naman lahat. Kumbaga, kung yung medyo nasa pang 9, pang 10, hindi naman siya yung tipong sobrang kulelat. Correct. At saka masasabi natin, yung mga producers, hindi ma-discourage mag-produce ulit. Kasi kahit paano, I'm sure bumalik yung kanilang May mga ROI puhunan. sila, yes. And ilan sa mga movies na yan, kagaya nga nung Malyari, i-distribute ng Warner Brothers, pwede makarating sa ibang bansa din yan. Sabi mo nga, yung Rewind, may mga Knowing Star Cinema, may ilalabas din yan. And balita ko, pati nga rin yung kay Ate Vin, When I Met You in Tokyo, isasali sa isang international festival, di ba? And the rest, Firefly, just ko with GMA, I'm sure papalabas. And of course, yung family of Tonina Sharon. So, marami pang Ang kampon, dahil si Attorney Joji ay maraming connection sa mga festivals, film di ba? festival abroad. Di ba? So, may other sources of income, kumbaga. May Netflix pa naman, may iba pang streaming app. Correct. At ang bulsa sa mga iba't ibang eskwelahan. Yes, yun pa. Congratulations! Congratulations sa lahat po. Congratulations to MMDA sa successful na Metro Manila Film At least Festival. maganda yung pasok ng 2024 sa film industry. Correct. Pero you never can tell kasi nga January may palabas na. Titingnan natin Kung masusustain. Mali po naman kung magaganda at may mga pera pa naman yung mga tao. Parang may clamor na ngayon na sana daw magkaroon pa rin ng Summer Film Festival. Sana! Kasi para lang, ayun nga, masustain yung interest ng tao. Oo, kasi nung last time, pinanood, pero yung kita, hindi masyadong
malaki Ayun. sa ginastos ng mga producer. Yun. Pero ngayon, maraming producers kayo na sana, maiinganyo. ganun din malalaki rin yung... Diba? Hindi, one of the factors siguro, yung malalaking artista. Yeah. Yun talaga. Magagaling na artista, magagaling Magaganda na ang production. Tama. Oo. Okay, sige. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Maraming MMDA, salamat. ayusin ang pagpipili. Dahil at least yung kampanya nila na bumalik yung pila ng mga tao, sina Ate Vin, everything, nagpasimuno ng mga Correct. ganyan. Natupad at nangyari. Sana tuloy-tuloy nga. Tuloy-tuloy natin, panoorin po natin ng pelikulang Pinoy. Yan na. Ito, yun po natin ang chika. Tungkol kay Annabel Rama, may pahiwatig sa pag-like sa post ni Sara Labati. Prof, ano Kasi ba to? si Sarah, may mga bagong post na kasama niya yung mga anak. Nasa swimming diba? pool. Tapos may nagsasayaw-sayaw pa sila sa TikTok na meron pa. Kapatid yata ni Sarah yung isang lalaki doon nakasama. Tapos, nagulat ang netizen kasi nilike lahat ni Tita Annabel. Ano daw ba ang gustong ipahiwatig ni Tita Annabel sa ganitong ano? Baka daw, may mga nagjo-joke pa nga na parang napindot lang or something, kaya na-like niya or what. Pero, nung tiningnan ko hanggang pinag-uusapan natin to, hindi pa rin naka-like pa rin. Hindi. Nabasa ko na tinanggalan ni Annabel yun. Talaga? Oo. Inunlike na. Binawi na yun. Ang nabalitaan ko naman dyan, ano daw, ang ilalike daw talaga niya, Tita Annabel, yung mga apo. Kasi nandun nga yung mga apo siguro, kaya lang, tananay syempre, IG ni Sarah yun. Kasi syempre doon lalabas. Yun lang ang chika kanina. Nagkakachikahan kami. Sabi ko, ano ba yan? Pero alam mo, ang napansin ko naman sa kanila, kahit kay Richard at kay Sarah, di ba usually, pagkakaganyan na naghiwalay na, nag-break na, nag-unfollow na. Pansinin nyo, they still follow each other. Oo. Siyempre, may connection pa Ay, mga anak, Diba? siguro. Ay, nako. Sige, Basta kung ano man yung pahiwatig na yan, gora lang. natin si Tita Annabel, alam naman natin. Kaya baka nagkamali lang talaga si Tita Annabel. Sabi niya, Day, siguro ganyan siya. Na-like niya. Oo. Hindi rin siya digital person. Correct. Kahit yung mga bagit, alala mo si James Reid dati na hindi niya na malaman na unfollow na pala niya sino nga ba yun? Si Isa. Diba? Ay, nako. Ito po mga kaibigan. Para sa mga nagmamahal sa kapamilya, may balita, Rose? Ayan, kasi kanina talaga sinabi ko. Anyway, meron akong naging source na, well, connected siya sa government, connected din siya sa entertainment, parang gano'n. Kilala ko yun, Parang hindi. Hindi ba? Ako na nagsasabi, hindi. Nabanggit niya na malaki daw ang posibilidad na mapagkalooban na ng prangkisa ang ABS-CBN ngayong taong ito. At parang na-i-connect din sa darating na eleksyon. Ayun na. For next year. Oh. Kaya, Next year na bang election ulit? May mid-year election, 2025. Medyo election Ang bilis, yun. ano? Hindi to presidential. Ay, hindi nga, pero ang bilis ng mga election na. 3 years na. Ang bilis. 6 years ang president national. Parang di pa ako nakaka-recover doon sa mga barangay election Iba naman yun. Iba, 2 years yun. Anyway, Ang meaning ko, i-recover is yung kagastusan, mga kalukalukan. Ako, tigilan na ako ng mga anyway, kapitan. Charot. Yun nga. So, kung nagkaroon di ba ng parang party ang ABS-CBN before the year-end. Parang year-end party nila. Nandun sila Miss Cory Bidane, sila President Carlo Katigbak, tama? Tapos, hindi ko naman to napanood. Pero sabi nung aking source, di ba remember, meron silang parang statement na wait for the return or wait for the comeback. So, parang kung medyo maisip ka, mako-connect mo daw yon na alam mong may nangyayari ng... tingin ko naman, hindi naman natigil talaga yung mga usapin na maibalik ang prangkisa. Ayan. So, pero ngayon daw, malaki ang posibilidad na this year ay maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN at magkaroon ng kontrata uli na another 25 years. Ay, dadaan ng di ba dama na sa Kongreso yan, makikibalita tayo dyan. Kasi national issue. Lahat naman ng yung prangkisa doon pinag-uusapan that's true. Diba? So, pero kung that's good sakali man news. at kung totoo to, syempre, maraming magiging masaya. Yan. Lalo na ang Diba? mga kapamilya. Correct! Okay! Okay, ito naman.
may balita kay Maha Salvador ang ating professor? O na ma'am? Kasi nga, gusto lang natin ding i-correct. Kasi yung mga fans ni Maha, or hindi ko alam kung mga fans ba ni Maha o supporters, sinasabi nila na itong si Maha daw ay nakasali dito sa isang Korean series na kilalang mga bida. Hindi ko maalala ulit mga bida. Park yun. Basta sina Park, Chuchu na ang title ay Gyusong Creatures, tama ba ako? Na ipapalabas sa Netflix. Pero ito po, totoo naman. Kasi itong pang-promo na ito, ginawa na rin ito dati kay Derek Ramsey at saka doon kay Chris Hemsworth doon sa dalawang series niya na pinalabas doon na parang may participation. Pero this time, nabanggit kasi doon sa among the creatures sigurong sa kwento is aswang. Tapos, doon nga, Philippines, doon ang galing yung aswang na salita, ganyan-ganyan. Tapos pinakita ang drawing na Maha Salvador, tapos isang Maha Salvador na naka sa rehas. Ganon. So, pero ito pang promo lang, hindi talaga siya parte ng series. O, explain mo na parang si Derek Ramsey before kay Chris Hemsworth. Na ginamit lang din, na action-action naman sila doon, na parang akala mo magsusuntukan or what. Pero dahil malakas si Derek Ramsey at pinopromote na action star dito sa Philippines at gwapo pa, may Hollywood kaya nagamit din siya pang promo. Sa Netflix po yan. Pero Netflix ang bida rito talaga ay sina Park Seo-joon at si Han Seo. Correct. Han Seo-hee. Oo, yan. Mas kilala mo yung mga yan. Ako, di ko maalala yung mga yan. Ayun. Diba? Basta mga creatures tungkol sa mga alam mo naman Korean, ang galing sa ganyan eh. Ang gagaling nilang gumawa ng mga ganyan. Oo. Nagkataon na may aswang. Parang ang pangit naman si Maha aswang. Ay, magaganda ang aswang kasi. May magandang aswang. Meron din nagbabalat yung gano'n. Diba? Ang gumiho nga. Diba? Gumiho, diba? Korea yun eh. Diba? Okay, Mama Marites. Happy ba kayo sa aming chika? Ay, tapos na! Ang linggong chika. Siyempre, dito lang po yan magagaling sa Marites University! Ang mga susunod kagad ang Daho! Sister 2.